Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers pagkatapos ngang matalo sila sa 5th set ng Petrogas Angels. Marami na naman ngayon mga bashers ng Creamline. Buhay na naman nga ngayon ang mga kritiko ng Creamline Cool Smashers pagkatapos ngang padapain sila ng Angels. Ngunit alam naman natin na inabot sila ng 5th set, ibig sabihin ay lumaban talaga ang Creamline. At syempre, hindi naman talaga natin ini-expect na matatalo kaagaran ang Creamline ng Petrogas dahil same nga sila, parehong defending champion. Ang Petrogas Angels ay defending champion pagdating sa Reinforced Conference at ang Creamline ay defending champion naman pagdating sa All-Filipino Conference. Same lang talaga sila na magaling, kung kaya para na nga tayong nanood ng finale ng kanilang laban. Ngunit alam nyo ba kung ano-ano ang mga kakulangan ng Creamline Cool Smashers at kung bakit sila natalo ng Petrogas Angels? Meron pa nga mga nagbibiro sa comment section na nakulam daw di umano ang nasabi nating CCS. Ngunit walang katotohanan yan na nakulam sila, sadyang natalo talaga sila ng Petrogas Angels dahil trumabaho ng husto ang mga players dito. Aalamin natin ang mga rason at mga dahilan kung bakit natalo nga ang Creamline Cool Smashers at sino ang nagkulang. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers, narito na nga ang kanilang mga kakulangan kung bakit nga sila napataob ng Petrogas Angels. Natural, meron talagang nagkulang pagdating sa mga players ng Creamline Cool Smashers at dumepende lang talaga kasi sila sa kanilang mga wings spikers. Subalit nakalimutan nga nila ang pinaka-importante na mga middle blocker na posisyon. At dahil nga sa resultang ito, dito sila nagkulang sa kanilang middle blocker department. Bakit ko nasabi yan? Risa Sato nakakuha lamang ng 3 puntos. Pangs Panaga, na isa sa mga pinakamagaling natin middle blocker, ay nakakuha lamang ng 2 puntos. Bea De Leon, no problem kay Bea dahil medyo mataas naman ang kanya nakuha sapagkat 8 puntos ang kanya naman naiambag pagdating sa kanyang team. So wala tayong problema pagdating kay BDL. Trumabaho ng gusto rin si Bea De Leon, subalit ito ay napakahabang games. 5th set ito mga ka-sports kung tutuusin. Halos hindi nga naka-double digit ang mga middle blocker na posisyon ng Creamline at halos wala talaga sa kanilang nakitaan nating nagpursigi maliban nga kay Bea De Leon pagdating nga sa middle blocker position na yan. Si Sato ay isa rin sa mga pinakamagaling natin, ngunit hindi rin siya masyado nakahataw at lalo higit si Pangs Panaga na napakarami na ngang award bilang best middle blocker, pero hindi rin siya umubra pagdating sa Petrogas Angels. Dito talaga nagkulang ang Creamline Cool Smashers. Kitang-kita naman natin sa haba ng laban na yan, naka-3 puntos lamang si Risa Sato at ito naman si Pangs Panaga ay naka-2 puntos lang. Talagang maninibago tayo pagdating sa kanilang mga middle blocker dahil hindi naman ganito talaga ang kanilang galawan. Masanay talaga tayo na maraming nakakuhang ambag itong si Risa Sato at itong si Pangs Panaga dahil magaling nga itong middle blocker, ngunit hindi talaga sila makapuntos-puntos ng time na yon. Kung kaya sila natalo, diyan sila talaga nagkulang sa kanilang department na yan, ang middle blocker. At syempre, hindi naman natin masisisi dito si Sato at si Pangs Panaga at si Bea De Leon dahil ang decision making ay nakay Kyle Negrito, ang kanilang setter. Hindi rin naman kasi makakahataw talaga itong si Pangs Panaga at itong si Risa Sato, maging si BDL ay talagang hindi sila makaka-double digit sapagkat medyo limited nga lang ang mga set sa kanila ni Kyle Negrito. So ibig sabihin, hindi nga masyado napagana ni Kyle Negrito ang kanyang mga middle blocker attacker. Kung kaya nga
naging resulta ay hindi sila masyado nakapag-ambag. Medyo kahit sabihin natin na nasa number 1 standing nga itong si Kyle Negrito pagdating bilang best setter at isa talaga siya sa ranking na pinakamataas na baka nga siya pa makasungkit ng award muli na best setter sapagkat tulad ng sabi ko, number 1 nga siya. Subalit, hindi niya nga napaikot masyado ang bola dahil hindi niya masyado binigyan ng kanyang mga middle attacker. Mukhang nag-focus lang kasi siya kay Bernadette Fons at kay Stanton at kay Michelle Gumabaw. Nakalimutan niya ang kanyang mga middle attacker. Kung kaya, yan talaga ang nakikita kong isa sa mga resulta kung kaya sila natalo. At syempre, talagang pinagpursigihan rin kasi talaga ng nasabi nating Petrogas. Kung kaya nga, hindi rin sila pinaporma ng 5th set. At nang nakalamang na nga ang Petrogas, medyo lumambya na rin konti ang nasabi nating Creamline. Kaya sila natalo. Gayunpaman, masasabi natin na close fight naman ang kanilang score. Ibig sabihin, trumabaho rin naman ang husto ang mga co-players nga ni Kyle Negrito. Hindi lang masyado nga nabigyan ang middle attacker, kung kaya nga medyo dyan lang sila nagkulang. Pero overall naman sa kanilang performance, okay lang naman kasi ang tatlo nilang mga spikers ay lahat naman double digit. Siguro bawi na lang sa next game at no worry sa mga fans ng Creamline. Pasok pa rin sila sa finale. Huwag kayong mag-alala dahil number 4 ranking pa rin naman ngayon ang CCS. Support na lang tayo sa Good Vibes team at alam ko babawi sila next games. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.